Hello! Good morning Mindanao. Good morning Visayas. Good morning Luzon. Og sa tibuok kalibutan nga kanunay nagasunod atong programa matag buntag matag gabi diri sa Tili Radio Ronda DXQ. May buntag labi na sa YouTube, sa Facebook. Good morning adlaw karon nga Webes Pizza 14. Dali aragid ba? Okay, let us pray. Father God, nagapasalamat ako kanimo pinagi kang Kristo Jesus nga akong Dios nga manluluwa suban kanimo Dios nga Espiritu Santo. Salamat Father sa sweet sleep, super healthy nga lawas, super victorious nga kinabuhi. Tungod kay ikaw ang Dios kanunay nagamando kanamo ngadto sa kadaugan. Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. We welcome you, Holy Spirit. You are the best teacher, comforter, guider. Salamat, Holy Spirit, that you will teach us the whole truth. Thank you, Holy Spirit, that you will enlighten their spiritual eyes sa tanang listener nga mahibaw-an nilang kamaturan. Og salamat, Father, sa anointing, triple anointing, aron pagbungkag sa tanang buhat ni Satanas. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers, the spirit of wickedness in high places, the prince of this year, the God of this world, I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus, palpak ang inyong mga buhat. Dili mo magmalampuson sa pag-inject sa mga katawan. Salamat, Father, nga ang Diyos ng kalibutan na nangabungkag na dili na sila makabuta sa mga tao. Salamat, Lord. Mahibawan nila ang kamaturan. The wicked will perish, but the righteous will flourish, according to your word. Salamat, Father, nga nangawagtang ng mga corrupt ng mga leaders, mga korap, mga wagtang sa among nasa sa Pilipinas. Dami na gyud, Lord, against the government. Tanan nga supak sa gobyerno, mga wagtang kundili sila maghinulusol, mga tiklo sila. So Lord, salamat nga nga wagtang na ang mga bombers, mga communist, nang nga mga katawhan nga dili mo tuog Dios, mga wagtang. O Father, I pray in the name of Jesus, magabot sa Pilipinas ang kagutom sa pulong sa Diyos. Magabot sa mga katawhan ang kahuhaw sa pulong in the name of Jesus. Tungod kay ang pulong sa Diyos labaw kabilinon kas tanang butang ning kalibutan. O salamat, Father, sa anointing nga matag pulong magawas kong baba, Diyos with life in Jesus' name. Amen. Minatag awit. Hallelujah. Yes, God! Woo! Yes, hallelujah. Ikaw ang mga nalain mo. Hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah.
Pero ragid Lord Jesus, wala na laing manluluwas. The Bible says in Acts chapter 4 verse 12, there is no other name given in this world that we must be saved. Only the name of Jesus. Maura. Nya, the name of Jesus, no? Lahat ng mga pangalan, musuyukbo, muluhod, tungod kay ang ngalan ni Jesus gamanan. Kita lang mga anak sa Diyos makagamit na niyang alana. Aron ang tanang binuhat sa langit sa yuta muyukbo tungod kay ang ngalan ni Jesus gamanan. Og ang mutuo kaniya dili gyud magmahay. Dili. Di po ka maulawan, di po ka magmahay. Tungod kay ang Dios nagasaad, and all the promises of God are all yes. Walay no. No, that's why we say amen, amen. Mulang atong kinabuhi, this is our life. Super hayahay, super victorious, super healthy ang atong lawas because we are partaker of His divine nature. No? Okay. Magahisgot kita igsuon, no? Atong hisgutan kining anointing. No? Dili sa Bible, matod pa sa Lucas chapter 4 verse 18. Ingon diha, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Sabi ni Saya pa, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay iya akong gidihugan aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing o pagwali sa kahugawasan sa mga binihag o sa pagpahuli sa igtatanaw sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan sa mga gipiutan ang Dios magapanalangin og dugang siyang pulong. So ang importante ang anointing, no? Kay ang anointing mo na mo bungkag sa mga yugo, mga problema, mga sakit nga gibutang sa yawa sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi. No? Ang anointing nga i-impart sa Dios, muna importante nga ang dihog. Kay mato pa ni Jesus, Jesus said, matod pa niya, the Spirit of the Lord is upon me. So kung diha ang Espiritu sa Dios nimo nga gidihugan ka sama ni Jesus sa diha nga gibunyagan si Jesus dito sa Jordan River, mikunsad kaniya ang Espiritu Santo. No? Og ato makita nga ang tingog, this is my beloved son. So, sa diha nga makunsad kanimo ang Espiritu Santo og dihugan ka, no, sama ni Jesus, kung dihugan ka, mano niya, matod pa niya dili, because He anointed me to preach the gospel to the poor. So, gidihugan si Kristo aron sa pagwali sa mayang balita ngadto sa mga kabos. Nganong kabus ang mga tao tungod sa sala. Na? Kabus ang Jesus is talking about the poverty of the spirit. Kaya kung kabus ka sa espiritu, willing ka nga maminaw sa pulong sa Diyos. Pero kung dato ka sa espiritu, di na kahamo, di ka na maminaw. Kay matod pa nimo, correct na ka. Dili ka na angay maminaw, kay correct na ka. No? So,
atong tutukan pagayo. So sa diha nga dihugan ang tao sa Espiritu sa Dios. O, gidihugan ka ingon nga pastor, gidihugan ka ingon nga prophet. So, dunay changes imong kinabuhi. Dunay kausawan ang imong kinabuhi. Labi na kung makunsad kanimo ang Espiritu sa Dios, ma-change ang imong kinabuhi, ma-change ang imong mga nahuna nga makaambit ka sa hunona ni Kristo. No? Muna ingon diha, dili sa Bible. Matod pa, kung dihugan ka, anoint as a priest. Sa anong panahon, mga pari, dihugan. Pero mga ubang pari, mula na may dihug. Sa unang panahon. No? Sa unang panahon, sa Exodus 30:30, and you shall anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister to me as priest. So, lahat yun yung dihugan kay Igsoon. No? Sa Binisaya pa, o dihugan mo si Aaron o ang iyang mga anak o nga lalaki o pagawalaanon mo sila aron mag-alagad ka nako sa katungdanan sa pagkasasaduti o pagkapari. Mao na Igsoon. Once nga dihugan ka, imo ng gas ang gihatag sa Dios anointing, ma-enjoy ka. Kaya mo na gasa sa Dios, gihatag sa Dios nimo. No? Ang mata ko sa nato, dunay tay laing-laing mga gasa. We have different gift given by God, every one of us. Gitagaan tag gasa. No? Muna nga ang tao lahi og mga gasa nga gi-impart sa Dios. No? Muna gingon si Jesus, the Lord sent me to anoint you king. No, matod pa diri si Samuel. The Lord sent me to anoint you king over His people, over Israel. So, lahi ang dihog. Kung hari ka, lahi ang anointing sa hari. No? Siya magbuot. Ya ang hari nga maminaw sa giya sa Dios, muuswag ang hari. Apan kung ang hari dili maminaw sa pulong sa Dios, ang iyang gingharian mabungkag. Sama gud sa atong Pilipinas, ang atong presidente si Digong, gidihugan siya sa Ginoo ingon nga presidente. So we need to submit our president because that is the will of God. Kay kung supak ka sa gobyerno, you are against God. No? Supak ka sa Dios. Muna nga mutahod ta sa atong mga leader in our government, mga kapulisan, tanan, mutahod ta. Nya, pastor, di man lagi ka mutahod, doktor. Alay na mo po na igsuon. Mahitugod man na sakit. Nga ang sakit, iya man na siyawa. Ang gikinahanglan nimo is repentance. Maghinulusol ka aron di ka matiklo. Kay sa diha mo biya ka sa sala, dili ka na madutlang sikit kay naa si Kristo sa imong kasing-kasing. Gawas kung wala si Kristo sa imong kasing-kasing, dutlan ka gayud. No? So, diya sa 1 Samuel chapter 15 verse 1, Samuel also said to Saul, the Lord sent me to anoint you king over His people, over Israel. Now, therefore, heed the voice of the words of the Lord. Now, o si Samuel miingon kang Saul, si Jehovah nagapaanhi ka nako aron sa pagdihog kanimo aron mahimong hari ibabaw sa iyang katawhan, ibabaw sa Israel busa karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehovah. So gikinahanglan gyud maminaw gyud ta kay si Saul ni abot naman ang panahon nga lagi sa maminaw mo na nga ang iyang gingharian na bungkag na balhin ngadto sa laing tao. No, even though nga you are anointed by God, but you did not listen the voice of the Lord. The Bible, your life has no meaning. Mahisama ka ni King Saul nga patay. Once nga dihugan ka sa Dios, unya magapaminaw ka sa pulong sa Dios, magmuuswagon ka, magmalampuson ka, sa tanan nimong buhaton, muuswag yun. Kaya ngano, naminaw man ka sa pulong sa Dios. Ang importante sa itong kinabuhi, maminaw ta sa pulong sa Dios. No?
Kay mag-unsa man ang anointing nimo kung dili ka maminaw sa pulong sa Dios. Labi na sa mga pastor, mga leader, sa mga simbahan. Na, kung di ka maminaw, masikiton ka nga leader, agoy. Bisan do, even though you are anointed as a pastor, as a leaders of the church, but you did not listen, you did not believe what the word says, you are kalapait. Tinood na. Wala na natin kinabuhi. Mula maingon diha, arise, anoint him, for this is the one. So, tindog, og dihugi siya, kay mauni siya ang akong gipili. No? So, he sent and brought him in. Now he was ready. No? Tanawa, kini si David. Kaya ang unang gidahugan ni Propeta Samuel, si King Saul palpak. No? Yes, gidihugan sa Diyos, but he did not listen, he did not obey the word of God. Mao na sa nga kung kita nga dili maminaw o dili motuman sa gisulti sa pulong sa Dios, our life has no meaning. Walay kahulugan, walang kabuluhan. Importante minaw ta sa pulong sa Dios o atong ikinabuhion sa gisulti sa pulong sa Dios. Kung ikanabuhi nato, ayahay. Oh, ayahay, way sakit. Wag sakit. Bisan pa mo edad pagkag 120 years, bisan pa mo edad pagkag 130 years. Si Abraham namatay 175 years. Namatay man iyang asawa, naminyo sa glaing mga babae nga 60. Mga gwapa. Ang asawa ni Abraham gwapa. No? Maburang edad si Sarah at least unta ang mga laki mo itag-as og edad. Nganong mugbo mang edad ang mga laki karong panahon na tungod kay dili sila kapugong sa ilang unudnon nga pagbati. No, mangulag man sila si kay na sa asawa mo na iyon ang pulong sa Dios nga silutan ko katong naga-commit og adultery. Munang mugbo na silang edad. Labing dako nila ana sa 60. Dili na sila makasulod sa 70. No? Mugbo rang edad, katungo rang ilang edad tungod kay wala sila naminaw sa pulong sa Dios. Gitugutan nila ang ilang unod-non nga pagbati. Mo nagingon ang pulong sa Dios siya nga nagakinabuhi sa unod ang samputanan kamatayon. Apan siya nga nagkinabuhi sa pagtuo, naglakat sa espiritu, life and peace ang iyang mabatonan. Mo ni resulta igsoon. Bisan pa kaunsa ka kadinihugan sa Dios. Kung dili ka maminaw sa pulong sa Dios, palpak gyapon ang imong kinabuhi. Ang importante ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mo ilang parahan sa itong mga tilog kahayag sa itong yanan aron atong kinabuhi. Super hayahay. Right? No? Importante yun. So, Pastor, musipyat ba ang Dios sa pagpili? Dili. Galing kay ang tao, dunay free will. Maminaw mo siya sa sugyot sa yawa. Kung maminaw ka sa sugyot sa yawa, palpak yung ka. No? Ang gusto sa Diyos nga maminaw ta siyang pulong. Aron dili mapakyas ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, super hayahay. Oo. Kaya siguro ang saad sa Diyos, I will be with you until the end of this world. You are the temple of God. God dwell in you. Mala, ginihugan ta sa Diyos, ang Espiritu nga nagmanaw kang Kristo, disim nga naan ako. Pero lahi ka ng anointing as a leader. Anointing pagka-gift of healing. No, akong gitanaw, igsoon. No? So kung ginihugan ka sa Diyos, unya, nagapatalingog ka sama ni David, muuswag yung ka. Muuswag ang mga anak sa Diyos kung maminaw sa pulong sa Diyos. Dili ka mamila sa tingog sa tao. Sahay ni mga Kristohanon, dugan ng alagad sa Ginoo, sige, Lord, speak to me. Lord, speak to me. Nya ang yawa mo yung musulti ni mo. Di tanawa, espiritu pakabakakon. So, yun anak, tinoon na igsoon yung anak ko kaniadto. Pero sa dihang nahamtong nako, ang iyang pulong mo ang Biblia mo na maging istorya ka na to. Just open the Bible because the Bible is the living word. God will speak to us to His word. Magbasa yun ta. Aron dili ta mailad ni taning.
No? Ang pulong mo nilang parahan. So, tinoon na ang mga tao nga dinihugan sa Dios pero giilad yapon sa dayawa ngano naglakap man sa pagbatit. Ni Samuel. Oh. Si Samuel, he is a prophet. Pero abi niya insakto na siya nga iyan ang dihugan unta si Inyab. Kay gwapo taas. Nang mamili ta gwapo ba nga mahimong leaders? Mahimo gusto kanto nga mga leader, mga artista. Wala ang mga tao. Piliun na to ang leader nga gidihugan gid sa Dios. Takos. No? Okay. 3. Sa 1 Samuel 16:12. So he sent and brought him in. Now he was ruddy, with bright eyes, good looking, and the Lord said, Arise, anoint him, for this is the one. Nawara. Og iyang gipasuguan o gipadala siya sa sulod. Karon siya mapula-pula og inubanan sa kaambong sa iyang naong og maayong pagatan-awon og si Huba miingon tindog dihuga siya kay kinimao siya. So si David mo gidihugan sa Dios. No? Munang mingon si David, Lord, gimahal nako ang imong pulong labaw pa sa pure nga bulawan. Ang importante sa itong kinabuhi nga mutuman ta sa gisulti sa pulong sa Dios. Kaya ang atong kinabuhi successful. Ang atong kinabuhi always victorious because God lead us, no? Siya nagagiya kanato ngadto sa kadaugan. So ang atong kinabuhi kanunay madaugon, healthy, walay sakit. No, minaw man tas pulong sa Ginoo. No, ang pulong mo ay muhukom na to. No, in the last days, ang word kining pulong ang Biblia mo ni gamiton sa Dios sa paghukom ka na to. Kung saan matag dili. Kay kining pulong mo ni si Kristo. Right? Mga, you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel. So, sa kinabuhi ni Jehu, usa ni siya kapitan sa mga sundalo. Daghan silang kapitan sa kasundaluhan. Nya, imagine, sa dihang gidihugan siya. Once gadiha kanimo ang anointing, ang tanang mga tao mo ubig yun nimo as a king. No? Mauna, kung gidihugan ka nga teacher, daghan gyud mo eskwela nimo og magtuon. Kay anointing man nimo. Nya kung anointing nimo as a teacher, ang tao makasabot. Pero kung teacher ka nga wala nimo gikinabuhi ang imong giwali, ang imong gitudlo, wag gyapon nada imong kinabuhi. Your life has no meaning. Tinuod na igsuon. No, ang importante nga ang teacher doer of the word. No, pastor kina-doer. Kung di ka doer, liwat po nimo ang sumusunod kay muliwat man gyud ang sumusunod nimo. Mo nagingon ni Ginoong Hesus, igo na nga ang tinun-an may sama siyang magtutudlo. Muliwat jud ka. Muliwat ka si mong pastor. Kung imong pastor masakiton, labaw ka na undo inday. Oh. Masakiton man imong pastor, ikaw po nga sumusunod, mo na ang anointing nga nag-flow. Ay mo kasubok at tinuod yun na. Una yung kinabuhi, kanunay kang ampo kay problematic. Ako nakita ang mga Kristohanon, problema gihapon, bisag daghang kwarta, problema lang gihapon. Why? Tungod kay nagdepende na sa iyang leader. Oh, tinuod na. Si Moses sa ka-leader, sa diyang mabati, si Moses sa kaluya, ang iyang mga katawhan maluya. Muna nga, aduna sa mga leader, nga mitabang kang Moses, sa diyang nga iyang ibayaw, ang iyang sungkod, mudaog si Joshua. Dunay dakong epekto. So, tukma gyud ang gisulti sa Bible, nga giingon ni Jesus, igo na ng tinun-an, may sama sa iyang matutudlo. No? Kay maapektuhan ang mga tinun-an, kung ang magtutudlo, dakong problema. No? Wala. So, ang mga tinunan ni Jesus liwat niya.
Sa diha mikunsad kaniya ang sa iyang mga tinunan ang Espiritu sa Dios, doon na sila gahom o dili sila malisang sa pagwali sa mga balita because of the anointing nga giimpal sa Dios kanila. Unya, nagmasinugtanon sila sa pulong sa Dios. Muna importante sa itong kinabuhi nga masinugtanon ta sa Dios. Obedience is better than sacrifice. No, malahayahay kung kinabuhi. No, nganong mingo gayahay kay tinuod man gyud nga hayahay kung kinabuhi. Wala problema. Wala sakit. Much money. Nganong daghan tag kwarta, mangayo man ta sa Dios. Daghan tag bulawan, mangayo ta sa Dios. Kaya ang Dios mahatag man yun. Ang Bible nag-ingon, you can ask anything in my name and I will do it. Until now, you ask not. Ask, aron mahingpit ang imong kalipay. Right? Muna igsoon. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Super, super hayahay. Right? So, si King Jeho, kanahan ko sa kinabuhi ni King Jeho. No, manang akong gingalan si Jeho, manang ngalan ni Jeho. Jeho Kaslam. Kaya nakita na ko ang iyang kinabuhi nga usa ka nahimong hari nga matinud-anon. Ingon diri sa 1 King 19:16. Also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat of the Abil Meholah, you shall anoint as prophet in your place. No? O si Jehu, nga anak nga lalaki ni Imri, imong dihugan aron magahari sa Israel. O si Elisha, ang anak nga lalaki ni Shaphat, Abil Meholah, imong dihugan aron mahimong manalaga ilis kanimo. So, during the time, nagdungan si Jehu og si propeta Elisha nga gidihugan. Nga ang anoint ni Elijah ni transfer nga to kang Elisha. Mao man ay prinsipyo sa Bible nga muliwat gyud. Mao na. Then take a flask of oil and pour it on his head and say, thus says the Lord. Thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Then open the door and flee and do not delay. Unya, kuhaa ang sudanan sa lana og ibubo sa iyang ulo og ingna kini mao ang gipamulong ni Jehova, gididhiran ko ikaw nga hari sa Israel og nya buksi ang ganghaan og kumago ka og ayaw paghulat. Verse 4, so the young man, kining gisugo ni propeta, the young man. So the young man, the servant of the prophet, went to Ramoth Gilead. Busa ang batanon, bisan ang batanon nga tao nga manalagna miadto sa Ramoth Galaad. Verse 5, and when he arrived, there were the captains of the army sitting, and he said, I have a message for you, Commander. Jehu said, for which one of us? And he said, for you, Commander. Hallelujah. O sa pagkadangat niya, aniya karon ang mga kapitan sa panon na naglingkod og siya miingon, ako may usa ka tuyo kanimo o kapitan. Og si Jehu miingon, kang kinsa kanamong tanan, og siya miingon kanimo o kapitan. Then sa 2 King 9:6, then he arose and went into the house, and he poured the oil on his head and said to him, thus says the Lord, thus says the Lord of God, thus says the Lord God of Israel, I have anointed you king. I have anointed you king over the people of the Lord and over Israel. Sabi ni siya, og siya mitindog og misulod ngadto sa balay og iyang gibubo ang lana sa iyang ulo og mingon kaniya, kini mao ang gipamulong ni Jehova, ang Diyos sa Israel. Ako nagdihog kanimo nga hari sa ibabaw sa katawan ni Jehova
bisan sa ibabaw sa Israel. Verse 7, you shall strike down the house of Ahab, your master, that I may avenge the blood of my servant the prophets and the bloods of all the servant of the Lord at the hand of Jezebel. No, sabi ni Isaiah pa, o pagalaglagon mo ang balay ni Akab nga imong agalon, aron ako makapanyimalos sa dugo sa akong mga alagad nga mga manalagna og ang dugo sa tanang mga alagad ni Hiuba diha sa kamot ni Jezebel. So ang Dios gyud ay manimalos. No? Muna gigamit si King Jehu, hari, o iyang gituman ang tanan nga gisulti sa propeta sa Dios kaniya. Muna nga si Jehu nagbauswagon sa iyang pagkahari. Mausab sa atong kinabuhi nga kung kita dihugan sa Dios, kinahanglan maminaw ta sa pulong sa Dios, atong tumanon ang gisulti sa pulong sa Dios aron kita magmauswagon. Dili na to doktoran ang Bible. Ni sobra ka bright ni mga eskwela tagpila ka tuig doktoran ang Bible mo nang ilang kinabuhi nimong tinunglo. Tungod sa kabright ilan ang doktoran ang pulong sa Ginoo. Unsa gisulti sa Bible, that is the final decision. Og 2 Kings chapter 9 verse 11, then Jehu came out to the servants of his master, and one said to him, is all well? Why did this madman, matod pa sa mga kapitan, come to you nga miduol kanimo? And he said to them, you know the man and his babble? Sa pagbalik ni Jehu ngadto sa iyang mga kauban, opisyal, gipangutana nila siya, may problema ba? Nganong mianhi man kadtong buang-buang? Muna ingon sa mga opisyal nga mga kapitan. Mitubag siya kanila, nasayod na kamo sa iyang tuyo? Sayod ba po? Hallelujah. And they said, alay, mingon sila nga bakat. Tell us now. So he said, thus and thus he spoke to me, saying, thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Tinawara. Og sila miingon, bakak, kini. Sugili kami karon, og siya miingon, sa ingon ini o sa ingon yana namulong siya kanako nga nagaingon sa giingon ini namulong si Hiuba ako nagdihog kanimo nga hari sa ibabaw sa Israel. Hallelujah. Then each man asked him to take his garment and put it under him on the top of the steep, and they blow trumpets saying, Jehu is king. Hallelujah. Once nga dihugan ka sa Dios, tanang mga tao mo sumitar yun nimo. No, kag gidihugan ko ka. Sama kang President Digong. Muna isaktong presidente. Isog, way kahadlok, muna nga paluyuhan na itong ampo, nga tudluan si Mr. President sa pagdumala sa Pilipinas, nga maayo. No, salamat nga mipirma nga ang Bible nga gitugutan yun itudo kay kining Biblia ang pulong sa Dios mo ni makapausap sa tao. Only the will of God will change your life. Will enjoy your life when you act what the Bible says. Wala may laing ihatag sa Dios. Pimiro ang mga kapitan nagbugal-bugal. Bakak. Nebalo ba mo sa gisulti? Diha dayon yung luhod sila. Mibaw sila ni Jehu. Kauban niya kapitan. Kung sa kagamhanan kung dihugan ka sa Diyos, tanang mga tao maminaw magandi mo. Muna nga sa 2 King 9:13. Nga sila nagdali og na nagkuha. No? Usban ko pagbasa, unya sila na nagdali og nagkuha og tagsa-tagsa katao sa iyang sapot og gibutang kini sa ilalom kaniya sa kinatumyan sa higdaanan, kinatumyan sa hagdanan
o gipatunog ang trompeta nga nagingon si Jeho maoy hari. Hallelujah. Once gani ang Dios mo'y modihog nimo, walay tao nga makabarog batok nimo, walay tao nga makabuhat og dautan kanimo. Muna ingon ang Dios nga to kang Joshua, kung ako nag-uban kang Moses, ako sab magauban kanimo, nga walay usa ka tawo nga makabarog batok kanimo ni makabuhat og dautan kanimo, kay ako ang Dios nag-uban kanimo. Muna igsoon, once nga dihugan ta sa Dios, basta kamo nga naminaw do na mga tao galing nga gidihugan sa Dios. Ingon si David, touch not the anointed one. Di ginato hilabtan ang mga dinugan sa Diyos. Tugutan na to nga ang Diyos mo kastigo nila kung nagbuhat sila dautan. No? Di ta mo tahod ta. Sa akong gobyerno mo tahod ta. No? Yes, tahod man ko. Wa man ko katulang nga akong i-prove nila nga walay laing makasulbad anang COVID-19. Si Jesus naman, mananambal man si Jesus. Di tinuod, gialaw sa Dios nga mapriso ko kay aron ipakita sa tibok kalibutan, aron mawilnon po ko. No? Siya may nagbuot. Tanawa, sa nahitabo na ko, grabing panalangin. Nakadawat og milyon-milyon, nakadawat pag yung mga bulawan nga gihatag sa Dios. Kaya ang Dios may magbuot. No? Ang Dios may nagbuot sa dihong obita. Na akong imatuod nga walay laing pinaka-the best. Di ba na madalag distance diha sa imong sakit, mutak ang espiritu sa demonyo mutakod man yun na. No, demonic, that is demonic. No, pero kung naa si Kristo sa imong kasing-kasing, dili ka madutang sakit. Pastor Kaslam nganon daghan ng mga pastor, mga leader nga nadutlan sa COVID-19 tungod kay tuker ra sila, maay ka sila mawali, wa na gikanabuhi ang ilang giwali. Ha? You did not be a part the world of your life. So, imong ikinabuhi, no? As your blood is a part of your body, let the word of God be a part of your life. Diyos gunang pulong. Ang tao lang mutuo lang pulong sa Ginoo gikinabuhi, walay gubot, walay patay. Malagingon ako nga bisan pa sa mga maayong plano sa atong presidente, bisan pa ni Pacquiao yang plano, bisan kung saon nimo basta ang tao nga nakaambit sa kiniya sa yawa, naagi na niche sa yawa nga mogawas. No? Ma-erase lang ni, ma-eradicate lang ning, mawagtang lang ning sala nga panunod nga atong napanunod kang Adan, kung si Kristo imong dawaton nga Ginoo og Dios nga manluluwas. Maura, ang imong kinabuhi ma-change. Hilabi na kung magpadayon ka sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. The Bible, the Word of God will teach us unsaon nga atong kinabuhi super hayahay. No? The Bible is the Word of God. Is a lamp unto our feet. That's why Jesus said, man shall not live by bread alone. We need to feed our spirit daily. Kaya ang atong espiritu nga mapid sa Word of God, that is the time that your spirit will rule your soul and body, and you can walk in the supernatural living that is super living because you are walking in the spiritual realm. No? Pero di ta kasabot, wag yun. Nothing. Way lami ang atong kinabuhi kung dili ta kasabot. No? Muna ingon si Jesus, sa wala pa mo kunsad ang balang Espiritu Santo kang Jesus, wala siya nahimong miracle. No miracle nga iyang na-perform. Awan sa dihan ni kunsad ang balang Espiritu Santo, si Jesus naghimo nag-miracle. Una, ang unang miracle nga iyang gibuhat, nagpuasa siya 40 days and 40 nights. Munang nakalahuto sa pagpuasa, tungod kay ang Espiritu sa Dios mikunsad kang Jesus. Si Jesus 100% tao siya. Iyang gihubo ang iyang pagka-Dios. Nagpakatao sa Dios kalibutan, sama sa kang Adan, nga ang unang Adan, walay kamatayon. Ang ikaduhang Adan, si Jesus. Namatay lang si Adan spiritually, misunod ang physical, tungod kay nakasala sila.
ang bayad sa sala mo ang kamatayon, apan ang grasya nga gihatag sa Dios nga walay bayad, maangkon lamang nato diha kang Kristo Jesus. Wala na ilain. No? Munang naingon si Jesus, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. O, daghang mga tao nga gi-oppress sa yawa. Daghang mga tao nga mga sakiton, gisakit sa yawa, yapon. Kanang sakit, gisakit ka ni Satanas. Di ka katulog, gisakit ka ni Satanas. Di ka kalibang, gisakit ka ni Satanas. That is the work of our enemy, the devil. You must resist him. Sukli siya. Kaya kung di ka musukol, kawawa ka. Kung di mo kaya, lumapit ka sa mga alagad ng Panginoon. No? Katong mga alagad nga dili toker, nagkinabuhi sa pulong sa Dios, o mag-ampo siya nimo, maayo ka. No? Bisan dili sa region, maminaw lang ka, kumutuo ka, maayo ka. No? Hanto sige mo paminaw, matakdan man mo. Ingon ang Bible. No? Kung sige kag paminaw anang radyo, sige pangasaba, sige kasuko, muliwat yung kaigsuon. Muna nga, maminaw ta sa pulong sa Dios, kaya ang pulong sa Dios mo'y makapatsin sa itong kinabay. Kung pobre ka, madato ka. Ingon diha, giduhugan ako aron sa pagwali. Ngadto sa mga kabus. Walihan ang mga kabus, nga si Kristo na himong kabus aron ta madato. Amen. Ingon diha to the poor. Muna gingon sa 2 Korinto 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might become rich. Tanawa. Wala si Kristo na himong kabus aron ka madato. Pagayahay sa itong kilaboy, wala. Nga ng pobre ka, wala makakasabot. Wala ka maminas pulong sa Diyos, namina makas pulong sa Diyos, wala kakasabot. Malagi yung sa Osea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Kulang tas kay balo, wala ta kay balo, nga humana kita giluwas, humana kita nga gipasaylo itong mga sala, o pinaagi sa mga labod, humana kita giayo, muna ang anak sa Diyos, no more sickness, wala na sakit. Mutugdon gali ang sakit, birahan nimo, bumbahan nimo sa ngalan ni Jesus, o ang yawa, mudagan, kay ang yawa, talawan. Amen? Muna giyon sa 1 Corinthians 1:5, that you were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge. Nawa, tungod kay diha kaniya kamo nahimong adunahan o nadato sa tanang mga butang, sa tanang pagpamulong o sa tanang kahibulong. Mo na igsoon. Kina makasabot yun ta. Managingon sa 2 Korinto 8:7, but as you abundant in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, in your love for us, see that you abound in this grace also. Apan sa ingon nga dato kamo sa tanan, sa pagtuo, sa pagpamulong, sa pag-ilaog, sa tanang mainiton og sa inyong gugma kanamo bantay nga mag-usab kamo diini sa grasya. So una, sa kaduha, to heal the broken hearted, no, aron pag-ayo ni atong mga kasing-kasing nga nangabungkag na, mga kasing-kasing nga wala na paglaom, no, mo man katong mga walay paglaom, ayaw na kamo diha karon, nagtuo na mo kay wala na mo'y bana, gibiyaan mo sa iyong bana, gidala sa imong bana ang mga bahandi, wala na kay nahot. Ayaw ka balaka, naa si Jesus, duol ka mo kang Jesus, kay andam siya mo pasaylo kanimo, o andam siya mo supply sa imong gikinahanglan. Tanaaw tong prodigal son, katong anak nga mausik-usikon, sa diyang hurot na yung kwarta, wala na siya paglaom, wala na siya kaon, nakahinumdom siya, nga sa balay siyang amahan, nanubra ang pagkaon, busa libalik siya, o miingon siya nga amahan, ayan ako ina nga imong anak, tagwan akong sulugoon. Pero igsoon sultian ta ka, nga sa diyang mo duol ka kang Kristo, himuon kaniyang anak og iya kang panalanginan aron ang imong kinabuhi super hayahay. Tinuod na. Duol ta kang Kristo, ingon si Jesus, dumuol ka mong gigapuyan ug gibugatan kay papahulayon ko kamo. Galing kay miabot atong time, mag-ampo na ka.
Kamo karon nga dunay gibati sa imong lawas, duol ta kang Kristo, duol kay problema, gibiyaan ka bana, gibiyaan ka sa imong asawa, ala, duol kang Kristo, ayaw pag mukmok diha. No? Ayaw. Tindog. No? Ayaw pag kuan diha, pagulguol, kay mamatay kang sayo. No? Move on. Ampo sa Ginoo. Duol sa Dios. Move on, pasiksi. Oh, ayaw pag leluya diha, pag yat-yat diha, pag tiguang-tiguang diha, wag yun, masamot yung kakatiguang. Ayaw, masamot yung problema, matay pa ka, di imperno pa ka. Ayaw, duol sa Ginoo. Kaya ingon siya, dumuol ka mong gikapoy na ka sa imong problema, duol kang Kristo. Si Kristo lang ang makasatisfy, wala na ilain. Okay, mag-aampo tayo. Kamu nga doon ay mga problema. Sabat mo sa akong pag-ampo. Dahil human ani mag-ampo ko ninyo, okay? Sabat mo. Ginong Diyos, sabat mo sa pag-ampo. Salamat nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga mao si Kristo nga nagpakamatay sa krus tungod sa akong mga sala. Lord Jesus, pasaylo ako ug dawaton ko ikaw nga akong Ginog Dios nga manluwas, ikaw na'y hari, ikaw na'y tag-iya sa akong kinabuhi. Lord, salamat sa akong mga problema, Lord. Ikaw ang tabangi ko, Lord. Ug salamat, Father. Salamat sa mag-aampo ko ni mo igsoon. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, ikaw demonyo. Ikaw nagabungkag sa ilang kaminyoon. Ikaw nagabungkag sa ilang kinabuhi. Ikaw naghatag kanilang confusion, problema, karon nakakutob. In the name of Jesus. Espiritu sa mga problema, espiritu sa kapobrehon, espiritu sa kagubot, kaguliyang hunahuna, mga sakit, akong gisultian nga mapahawa karon ning lawasa in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dili na mo mobalik ning lawasa. That is the temple of God. Lord, salamat nga ang moduol kanimo, hatagan nimo kalinaw nga dili ikahatag ning kalibutan na ikaw lamang, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa joy, sa peace, sa love, prosperous life nga mag-abot silang kinabuhi. Thank you, Holy Spirit, that you will guide them into the whole truth. O salamat, Father, sa imong pag-bless sa talang listener from the north, south, west, east. Thank you sa imong nagatamon kanila, sa imong lunda nga nagakulal kanila, nga bisan asa sila karon magtrabaho, magnegosyo, mo biyahe, safety lang kinabuhi. Tungod kay kang Dios may magbalantay, way makulang na mo bisan gamay. Lord, akong ituboy ang akong mga igsoon sa Word of God Spirit Life. Salamat, Father, nga akong mga igsoon imong millionaire, billionaire, trillionaire, o ang uban kanila kanunay ka nagamando kanto sa kadaugan. Salamat silang kinabuhi. Salamat sa favor nga imong gihatag kanila. Salamat sa imong warrior angel nga nagakural kanila o sa imong precious blood nga nagatamon kanila nga walay usa kanila nga madaot, walay usa kanila nga magsakit, walay usa kanila nga magkaproblema. Tungod kay ikaw ang Dios nagapuyo sa ilang kasing-kasing. O salamat silang kinabuhi, Lord. Salamat sa triple income sa akong mga igsoon nga misamot sila ka millionaire, billionaire nga sa dili pa ka mobalik, Lord Jesus, billion souls nga among madala sa imong gingharian, among ma-equip, ma-train, tungod kay ikaw ang Dios. Mo'y nagakontrol sa tibuok kalibutan o kaming imong gihatagan nga ang yawa dili makakontrol in the name of Jesus. So thank you, Father. All the glory and honor belong to you. In Jesus' name we pray. Amen and God bless you.